Purihin po natin at luwalhatiin natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid, sa ating mga manggagawa, sa mga kabataan, sa mga senior citizens, sa mga kapatid sa Paisawan, Bagak, Bataan, at doon po sa mga lahat ng mga manonood ng YouTube channel natin sa Lord's Temple, no? Every Sunday, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat, no? Tayo po ay sumandaling manalangin, itaas natin ang ating gawain sa kamay ng Panginoon. Mahabaging Ama, patawarin mo nga po kami sa lahat ng mga nagawa naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo nawa ng habagang iyong mga anak, Panginoon. Patuloy naming itinataas ang iyong banal na pangalan at pinupuri sapagkat tanging ikaw lamang ang pag-asa ng bayang ito. Magitid nawa ang iyong salita ng pagkakaisa sa gitna naming lahat na makikinig ng malagang mensahe sa umagang ito. Udyo ka nawa kami ng espiritu ng pag-ibig na nagmumula kay Kristo. Gabayan mo rin po ang landas na dapat naming tahakin. Palakasin ang mga sumusunod sa iyong pamamahala. Dama namin ang iyong pag-ibig, pagtatanggol at pag-iingat sa araw-araw sa kabila ng aming mga paghihimagsik. Inabot mo kami upang manauli sa liwanag ng iyong presensya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At tiran mo po kami ng inspirasyon ngayong umaga, Ama, habang nakikinig sa iyong banal na mga aral. Sa gayon ay manatili sa amin ang iyong kapayapaan. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Purihin natin muli ang Panginoon. Para tayo nagtitipid sa palakpak sa Panginoon. Yan ba yung best clap offering natin? Okay. Maliwanag po na naunawaan natin ang mga mensaheng narinig natin tungkol sa mabuting pastol last week, no? At ngayon, tayo naman ay mga anak ng Diyos na naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Patuloy tayong gumagawa ng mga gawain at misyon na iniwan niya sa ating mga balikat, no? Ngayong umaga, tatalakayin natin ang headline ng ating morning devotion mula sa 1 Corinthians 3, verse 6 and 7. Ito po ay may pamagat na plant, water, and grow. No? Sino po sa inyo rito ang may edad na 50 pataas? O, konti na lang pala matatanda dito, no? Naalala niyo po ba yung lumang awitin ng Mabuhay Singers? Na ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, subalit ng maluto na ay iba ang kumain? Sino po nakakatanda nun? No? Makikita natin sa awiting yon kung anong uri ng mga tao meron tayo. No? Magaling mag-abang, ayaw magtrabaho, gusto kumain lang. No? Pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. No? Kakaiba po ang mensaheng dadaling ko sa inyo ngayong umaga. Ang mensahe ay ihiwalay natin sa pagkamakasarili, malalim at di madaling maunawaan ng mga matatalinong tao. Ang mensahe po ng krus ay hindi lamang nagdadala ng karunungan at katotohanan sa atin. No? Naghahatid po ito ng kapangyarihan ng Diyos na magligtas, magpagaling at magpalaya upang tubusin tayo sa kapangyarihan ng kamatayan sa kamay ng dyablo. No? Ang masakit, marami po ang napapahamak dahil sa kamangmangan. Would you believe that? 2025 na ang dami pa rin mangmang. Naturingang marunong pero hindi nakakaunawa kahit paulit-ulit mong paliwanagan. Kaya marami po ang napapahamak. Ang dahilan, of course, kamangmangan. Basahin natin ang aklat po ng Kawikaan 19:3. Sabi po rito, kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili at pagkatapos sa Panginoon, ibinabaling ang sisi. Narinig yun na po ba yan? No? Yung kasing mga hangal na desisyon ay may masamang kahihinatnan po yan. No, ha? Ang ating mga pagpili ay maaring humantong sa mabuti o pagkawasak o kaya ay kaguluhan sa buhay. Ngayon, sa halip na sisihin ang Diyos o ang iba,
dapat po ikilalanin ng tao ang kanyang mga pagkakamali at aminin yung kanyang sariling kasalanan. No, ha? Idinidiin ng aklat, no, ng mga kawikaan ang kahalagahan ng paghahanap ng karunungan, pangunawa, upang maiwasan ang mga hangal na desisyon sa buhay. Tandaan natin na nais ng Diyos na gabayan tayo sa karunungan, ngunit dapat tayong handang makinig, matuto, at gumawa ng matitinong desisyon. Sa makatwid, kanino tayo dapat sumalig kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa karunungan? Baybayin po natin, tingnan natin yung Roman number 1. Christ is the power and the wisdom of God. Do I hear amen? Siya po ang pinagmumulan ng kapangyarihan at karunungan. Totoong si Kristo ang kapangyarihan ng karunungan ng Diyos. Ito ay isang pangunahing katuruan sa Kristyanismo na sinusuportahan ng maraming talata sa Biblia. Halimbawa po ay yung 1 Corinthians 1, verse 18 to 20. Basahin natin. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Marami kasi nagdudunong-dunungan no? Sa mga government office, sa mga private institution, even in the church, no? Pero may sinasabi ang aklat at kailangan nating pakinggan dahil ito po'y nagmula sa tinig ng ating Panginoon. Si Dr. Abraham Maslow, ayon sa ginawa kong research, ay isang doktor. Pakinggan niyo mabuti yung buhay nito, no? Siya siyang doktor. Siya ay American psychologist at siyang may akda ng Synopsis of Humanistic Theory. Magaling po siya. Pinararangalan siya at marami siyang karangalang tinanggap. Siya ay tinaguri ang ama ng makabagong pangasiwaan. Alam niya mga pangangailangan ng tao tulad ng psychological needs, safety needs, social needs, egoistic needs, and the need for self-actualization. Magaling po siya. Ang nakalulungkot, he didn't even mention the most important human need. Ano po ang nakalimutan niya? He forgot the spiritual needs. No? Tinaligdan ng sanlibutan ito ang Diyos sa pag-aakalang marunong na sila at iniisip na kaya nilang mag-isa. Ginawang mataas at makapangyarihan ng sarili at tumangging kilalanin ang kapahayagan ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang tawag ng Diyos sa kanila ay mangmang. Dahil sa kanilang pagmamarunong ay di nila masumpungan ng katotohanan o nakilala man ang tunay na tagapaglikha. Sabi po sa verse 21, sa ating kartong na basahin, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinangapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Hindi naman yung paraan ng pangangaral ang itinuturing nilang kahangalan, kundi yung mensahe ni Jesus, no? Na ipinako sa krus at muling nabuhay makalipas ng 3 araw. No? Sabi pa sa verse 22, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng Griego. Ngunit, ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. No? Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Sa Diyos nagmula ang lahat ng karunungan at kaalaman. Siya ang sagisag ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Siya rin ang naghayag ng karunungan at kaalaman ng Diyos
sa sangkatauhan. Kay Jesus nagmula ang buhay at liwanag. Kay Kristo, makikita natin ang pinakahuling pagpapahayag ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Basahin po natin ang aklat ng Colossus 2:3. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Dagdag naman ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1:30, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Ito ang hindi maintindihan ng mga tao. Sa mga Bible study na kinakanda ko, maraming mga tao ang parang nakahang. Hindi sila nagbabasa ng Bible, wala silang malay. In short, wala po silang alam talaga. No? Pero dito makikita natin na sa Kanya nagmumula ang buhay na taglay ninyo, sa atin. No? Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. No? Tapos sabi niya, sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Surprisingly, maraming tao hindi alam to. Maski marurunong. No? So, naisip ko tuloy na kailangan pong ingatan ng mga tinawag ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Kung ano man yung tinanggap natin sa Panginoon, ingatan natin yon. No? Ayaw nating maulit ang kamangamangan ng mga taong nagkamali sa kanilang buhay. Maraming tao hindi natututo. Paulit-ulit yung ginagawang pagkakamali. Kaya naman kailangan talaga mag-ingat kung paano tayo mamumuhay. No? Ganito pa ang paalala ni Apostol Pablo sa iglesia ng Efeso mula 1 hanggang 9. Mula kabanatang 1, talatang 7 hanggang 9. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang Kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Meron po bang magandang ibinunga ito sa atin? Hello? Are you listening? No? Binasa ko po yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. May magandang ibinunga ba ito sa atin? Meron. So, basahin pa natin ang aklat ng Roma, kabanatang 8, talatang 1 at 2. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Tandaan po natin yun. No? Yung mga sumampalataya at nakipag-isa, yan yung topic ko kahapon no? Doon sa East Bagong Baryo. Yung mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi na po hahatulan. No? Yung mga nakipag-isa sa Kanya. Ano sabi pa ni Apostol Pablo? Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung wala kang kamuwang-muwang sa buhay, litong-lito ka, magulong-gulo isip mo, araw-araw, alam mo, hanggat di mo nauunawaan ang mensahe ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ulitin ko yung huling bahagi. Hindi, yung huling bahagi lang. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Naintindihan niyo po ba yun? In short, hindi na tayo hahatulan. No? Sapagkat pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Can we shout Amen? Amen? Punta tayo sa Roman number 2. Ano po sinasabi dito? Be careful. Take care. No? Kaya nga si Apostol Pablo, mayroong payo sa kanyang anak-anakan na si Timoteo. Nung binabanggit lahat ang tungkol sa kamatayan ng Panginoon at ang kaligtasang inoffer ng Diyos sa sangkatauhan, may mga habilin siya, no? At dito ay inihabilin niya sa kanyang anak-anakan na si Timoteo. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 20. Sabi po niya, Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan
at ang baluktot na pangangatwiran. For Christians, mag-ingat po tayo, no ha? Mga usapang walang kabuluhan. Hindi yan ang ipinalaki sa atin, no? Ito po ay mula nung tayo makakilala sa Panginoon ay iniiwasan na natin yung mga bagay na yan. Alam ba niyo na sa ika-4 na pagkakataon, muli pong ipinaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo na bantayan niyang mabuti ang pananampalatayang ipinagkatiwala sa kanya. Ang pagkakasalin nga mula sa Grego nito ay, ang ibig sabihin ng ingatan ay tulad ng pag-iingat ng isang tagapag-ingat ng salapi o treasurer, yung perang hindi kanya. No? Merong mabigat na pananagutan ang tagapag-ingat na ito. Sa mga kwentuhan naman, gayon din, mag-ingat ka hanggat maaari, lumayo ka sa mga usapang walang kabuluhan. Kung ang pag-uusapan natin sa table ay mga usaping mga business or personal, no? We talk it outside, no? Kasi ang dapat nasa center table ng ating mga usapin ay ang tungkol sa kaligtasan, tungkol sa Panginoon, tungkol sa Diyos na nagbigay, Diyos na nagmulat ng ating mga mata at isipan. Yun ang pag-uusapan natin sa table. Hindi yung mga usapang walang kabuluhan, no ha? Ingatan, sabi niya, ingatan mo ang pananampalatayang nasa iyo. So bilang mga mananampalataya, ipinagkakatiwala sa atin ang responsibilidad na pangalagaan at protektahan ang mga aral ng ating pananampalataya. In short, kailangan maging matalino. Dapat tayo mag-ingat sa mga maling turo, ideolohiya, filosofiya na maaring magligaw sa atin. No? Mag-ingat. Pakinggan niyo yung mga sinasabi, baka ang mga sinasabi, iba na. No? Ingatan natin yan. Talamak na po ngayon yan. Ang dami lumalabas ng mga bagong aral na walang saligan at walang batayan. No, ha? So sa halip, tutukan natin ang mga spiritual na sangkap na kailangan natin. Sa halip na gumawa ng mga walang kabuluhang usapan, dapat pagtuunan natin yung mga bagay na magpapalago sa atin spiritually, manalangin at mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. No? Sa kanyang ikalawang liham, idinagdag pa ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2, verse 15 to 18, yung ganito po. Pakinggan nyo. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan, sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Ang mga katuruan nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito ay sina Himeneo at Fileto. Pinangalanan ng Bible, no? Pinangalanan. Hindi niyo siguro sila kilala, nyo? Pero masama ang ginawa nila sa church, no? Mapapansin natin na direktang tinukoy ng apostol ang mga taong ito na sina Himeneo at Fileto. Bakit po? Binanggit niya na parang kanser na kumakalat sa katawan ang mga katuruan nila. Noong time na yon, lumihis sila sa katotohanan. Ang mga pinakakalat nila ay ang pagkabuhay na mag-uli ay naganap na. No? Noong time na yon, na nagbunsod tuloy sa ilan na tumalikod sa pananampalataya. Ganyan po napapala ng taong maraming beses mo nang pinaalalahanan, subalit hindi nakikinig. No? Nagbabala ang Biblia laban sa kanilang mga turo na nagbibigay diin sa kahalagahan ng tamang doktrina at katapatan sa salita ng Diyos. Huwag tayong humiwalay sa salita ng Diyos. Kailangan nating siyasatin. Kung may mga aral tayo na pupulot sa labas, huwag nating gawin ito. No? Huwag nating isundin ito, kundi saliksikin natin ang Bible at suriin natin ang salita ng Diyos. In essence, no, sina Himeneo at Fileto ay itinuturing ng mga huwad na guro na nagtataguyod ng mapaminsalang doktrina. No? At ang Biblia ay nagbabala po sa mga mananampalataya laban sa gayong mga turo. No? Ingatan din natin ang ating hanay, ingatan natin ang ating mga hanay doon sa mga nagdudunong-dunungan, sapagkat maaari tayong mahulog sa kanilang matatamis na pangungusap na magdadala rin sa atin sa pagkaligaw. Minsan, mapanganib yung may konting alam eh. No? Yung alam, parang marunong na siya, pero wala naman talagang alam yun. No? Pero nagdudunong-dunungan. No? Ano pa nangyari sa verse 18?
lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. No? So, ganito po ang mangyari. No? Kapag nilabag natin yung mga salita at paalala ng Diyos. Sa kabila po ng lahat, tumalikod po ang mga taong ito na dati nang nakakilala sa katotohanan. Take note, mga dati na silang na-enlighten, tinanggap ang Panginoon, no? Pero alam nyo, tumalikod po sila sa katotohanan. No? Ngunit ang layuning pangako ng Diyos sa mga tapat na tagasunod ay hindi po magbabago. They've been attending the church. Ano yan? Masigla sila, nagpupuri, nagpapatotoo, nananalangin. Pero magtataka ka, bakit ganon? No? Bakit? Di ba? Parang ang tagal mong kasama, katabi mo, umaawit kayo, mapalakpak kayo, pero isang araw, nawala sila. Yan po yung bunga ng mga taong hindi maingat. Kasi ang pag-attend sa church sa kanila, parang ano lang parang, fellowship lang. Hindi nila talaga naintindihan kung ano yung mga aral, ano yung layunin at ang misyon ng Panginoong Jesucristo na dapat nating gawin dito sa lupa. Hindi naging malinaw. No? They just attend, come to the church, they give their tithes. Wala na, yun lang po yun. No? Ang matibay na pundasyon ng tunay na iglesia, kailanman ay hindi po magigiba. Tandaan ninyo. Kahit na may mga taong ganyan, hindi nila kayang ibagsak ang iglesia. Ganito po sinabi ni Jesus sa Mateo 16:18. At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Even the gates of hell cannot prevail in this church. Kailangan maintindihan natin yan. No? May mga taong magtatangka, naguluhin tayo, at alam nyo na, sirain yung matagal ng, alam mo, yung foundation, no? Dahil lamang sa mga bagay na wala namang halaga. Yung walang kabuluhan. Kaya kung di ka mag-iingat, madadala ka dyan. No, ha? Ginagamit ay puro emosyon. No? Hindi po maliwanag yung aral. No? Yung loyalty natin ay sa Diyos lamang. Sa ating, particular na sa ating Panginoong Jesucristo. No? Batid ng Diyos, yung talagang Kanya. Alam niyo ba yun? Sapagkat nananatili yung mga Kanya sa aral ng Ebanghelyo. At hindi ikinukompromiso ang katotohanan. Alam din ng Diyos yung hindi Kanya, sapagkat hindi sila nananatili at sumusunod sa tunay na aral. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit may nawawala po sa church. Hindi po kataka-taka. So iwasan natin ang mga naghahatid ng kalikuan o kalituhan sa kanila, sa atin. No? So be careful and take care. No? Sabi po sa Roma number 3, wisdom from the Spirit. Kailangan ba natin ang kanulungan mula sa banal na Espiritu? Kailangan po kaya? Para sa atin, kailangan. Nangako si Jesus sa kanyang mga alagad na gagabayan sila ng Espiritu Santo sa lahat ng katotohanan at paalalahanan sila sa lahat ng itinuro niya sa kanila. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:6 hanggang 9. Basahin natin maingat, dahan-dahan. Sa mga matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Sabi ganon. Subalit, ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaga niya para sa ating kaluluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila yon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit,
tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. No? Minsan, may nakapagbalita sa akin, may nakapagsabi sa akin, na may nagsasabi daw na kaya daw sila umalis ng church. Pakinggan nyo, ha? Kaya daw sila umalis sa church ay dahil hindi daw sila lumago. Can you believe that? Umalis ako kasi hindi ako lumalago sa church na yan. Sabi nga nun. Meron naman mga umalis sa church dahil hindi niya kayang magpasakop. Alam niyo yun? Hindi ko gusto yung pamamahala nila. Ayoko magpasakop. Maaari naman kaya sila umalis sapagkat hindi sila makasunod sa mabigat na aral ng Panginoon. Marami ang natitiso dyan. Sinabi din ng Bible yan. Yung iba naman, simpleng pride lang. Simpleng pride lang. Lumalabas na gumagawa lang ng paraan para i-justify yung pag-alis nila. Para meron na silang maikatwiran. No, ha? Pero ang totoo, naglalaro lamang sila ng bahay-bahayan sa church. At kapag na-discover ang kanilang kahangalan, gagawa ng palusot. No? May katwiran ba sila pagka ganon? No? Hindi seryoso. No? Hindi yan ang pagkakatawag sa atin. Dati tayong nasa labas ng church. Tinawag tayo ng Panginoon at tinipon niya dahil meron siyang magandang layunin. Yun ang tingnan natin. Doon tayo tumutok. Oo, totoong magkakapatid tayo. Magkakasama tayo. Pero may kanya-kanya tayong buhay at may kanya-kanya tayong pag-uugali. May mabuti, merong hindi. Iingatan po natin ang sarili natin sapagkat baka tayo maakay at madamay, inayos na ng Diyos yung buhay natin eh. Baka tayo muling magbalik doon. Mahirap po yun. No? Gumagamit ng mga emosyon. Yung pagtitinginan at pagmamahalan natin, hindi po nakabatay lamang sa emosyon. Malinaw kung bakit natin mahal ang isa't isa. Unang-una, inutos po ng Panginoon sa atin yan. Hindi yan bunga ng ating emosyon. Maliwanag po yan. Mahalin nyo pati kaaway. Sabing ganon, di ba? So, kung ako ang tatanungin, no, kailangan matauhan ng mga taong ito sa kanilang mga kamalian. No? Una, mali sa kanilang pangunawa. Ikalawa, wala silang pakundangan. Ikatlo, hindi sumusunod sa biblical na aral. Halimbawa, yung pagpapasakop. Bakit po? Sapagkat kung ang taong gumagawa nito ay sumusunod lamang sa aral at nananampalataya, hindi mangyayari po yung gayong kamalian. Pinatutunayan mismo ng Biblia na mali yung gayong pananampalataya. Sabi po sa Roma, Kabanatang 1, 18 hanggang 24, basahin natin. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dati mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan, no? Dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. No? Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil yun ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may sapat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ano sabi dito? Yung verse 23, balikan natin. Tinalikuran nila
ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan. Minsan di lang larawan, yung person. Yung loyalty natin nasa tao, hindi sa Diyos. Naaakit tayo ng mga taong mga magagaling mangusap. Hindi natin ina-analyze mabuti, no? Kung ano yung layunin. No? Yan yung central na panawagan ng Diyos sa mga mananampalataya. Itutok natin ang mata natin kay Jesus. Huwag doon sa mga kung ano-anong mga... No? Ano pa sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanila? Sa pagpapatuloy natin sa verse 28 hanggang 32. Ano po sabi? Pakinggan nyo. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, in short, parang ayaw sumunod, no? Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa chismis, no? Mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Madali niyo ma-identify ang mga ganyan tao. Kaya makita niyo, pag hindi Kristo ang dala, iba na yan. Iba na yan. Mag-iingat tayo. Lalo na yung mga matatagal na, 20 years ka na rito, 25 years ka na, 30 years ka na sa Panginoon. Ba? Ingatan mo yung sarili mo. Huwag kang padadala sa mga kung ano-anong bugso ng mga kung ano-ano. Sa paghahanap ng karunungan, maaari natin tahakin ang buhay ng may pagtitiwala sa kabutihan at patnubay ng Diyos. No? Puntahan natin yung Roma number 4. The real reason for the lack of growth. Bakit nga ba hindi lumalago sila? Bakit sila nagre-reklamo? Kaya ako mali sa church, hindi ako lumalago eh. Bakit po ganon? Letter A, what are the reasons for not growing in faith? Sino kaya may kasalanan nito? No? Gusto niyo malaman? Ang tunay na dahilan kung bakit hindi lumalago sa pananampalataya o espiritual na buhay ang isang tao ay maaring iba-iba. Ngunit may ilang posibleng batayan ang dahilan. Halimbawa, ba't hindi ka nag-grow? Listen, maaring kulang ka sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia. Binabasa mo lang yan pag nasa church ka eh. Hindi mo binabasa sa bahay yan. Kino-quote mo lang, sinusulat mo lang, nilagay mo sa cellphone mo, hindi naman binabasa. Eh, paano ka lalago? Ano pa? Madalang makipag-usap sa Panginoon. Sa panalangin, in prayer. Inconsistent sa church attendance. Di ba? Sa lahat ng gawain, pasulpot-sulpot. Di ba? May kasalanan, hindi nagtatapat ng kasalanan sa Panginoon. Tinatago pa niya. Anong nangyayari sa kanya? Naging mapagmataas siya. Oh. Tapos, may kaalaman naman, ayaw lumusong, natatakot mabasa. Alam mo, pag lumusong ka sa tubig, mababasa ka. Ganyan yung commitment ng isang taong handang sumabak sa Ebanghelyo ni Kristo. No? Takot, mapag-alinlangan. Di ba? Ano pa? Hindi talaga handang isuko ang kanyang buhay. Meron siyang reservation. Hindi niya talaga ibinigay sa Panginoon lahat eh. Lord, ito lang yung sa'yo, ito, akin po ito. Wala pong ganon. It's all or nothing. Hindi po pwede yun. Suko mo yung buhay mo sa Panginoon, yung mga hangarin mo, yung mga layunin mo, at yung kalooban mo. Suko mo sa Panginoon. Give up mo in short, wala ka nang pwedeng pagyamanin sa sarili mo, wala ka pwedeng ipagyabang. I-give up mo lahat.
at maghintay ka sa kung ano ang gusto ng Panginoon sa iyo. Hanggang ngayon, maaaring iniisip pa, saang ministry ka pa? Ang tanda mo na rito, wala ka pang ministry. Hindi po normal yun. Kaya hindi ka talaga lalago. Kasi yung walang ministry, walang commitment. Tanungin mo yung mga nasa ministry, nasa oras sila, dumadating sila, because that is their commitment. Ito niyo po yun? Walang spiritual na disiplina. Malungkot, di ho ba? Tapos, mahilig pa sa mga makasinlibutang gawain. Pagka makasinlibutan, ang saya. Andun na kagad ang loob niya. Hindi man lang niya namalaya na, oops, teka muna, mali na to, di ba? Walang utang na loob at walang pasasalamat sa Diyos. Tanggap lang ng tanggap ng biyaya, araw-araw, kain ng kain, inom ng inom, pero wala namang pasasalamat. Yan yung mga elemento na hindi mo namamalayan, unti-unting pumapatay sa iyo. Takot makipagsapalaran at tumakbang ng may pananampalataya. May guidance naman ng Panginoon, pero takot pa rin. No? Yung mga binanggit ko, ilan lamang po ito sa mga potensyal na dahilan, no, kung bakit hindi lumalago ang isang tao sa pananampalataya. Tandaan nyo, pag wala ka ministry sa church, wala pong commitment yon. So you are just an attendee. You always come to the church regularly, attending the church, the service, etc., etc. Kabyos. Walang alam. Yung iba, pinagsasabihan ko pa, uy, hindi ka nagpe-fellowship, makipag-fellowship ka. Saan ka nakakita ng ganyang mga tao? Mga anak daw ng Diyos, hindi marunong makipag-fellowship sa kanyang kapwa mananampalataya. Ano ba? Nababahuan ba kayo? Lumalayo kayo sa kanila dahil malansa sila? Mga kapatid natin yan, whether we like it or not. Yung dugong pinantubos sa kanila, pinantubos din sa iyo. Kaya kapatid natin sila. Marami tayong hindi namamalaya na kumakabyos sa church. Hindi na tayo nagiging sensitive. No? Mahalagang kilalanin na ang espiritual na paglago ay isa pong natatangi at patuloy na proseso sa bawat individual. Dynamic and progressive po yan. Hindi naman kasi overnight yan. Unti-unti magtiyaga ka lang, magtiyaga ka makinig. Kaya yung mga bata doon sa may Isbagong Baryo, tinututukan ko, pinapaalalahanan ko sila. Mga bata pa po ito. Sayang ang buhay nila. Puro ML ng ML. Dito mga Christian, nag-ML pa. Mahiya nga kayo. Mahiya kayo. Nakakahiya. Ang dami natin pwedeng gawin. Biro mo, of all things, ML pa. O, di ba? Makonsyensya ka. Mahiya ka sa sarili mo. Di ba? Kaya kung babasahin natin ang payo ni Apostol Pedro, ganito po ang sinabi niya. Ano sabi niya? Ito, narinig niyo na maraming beses, 2 Peter chapter 1, verse 5-9. Matagal na yan. Dahil dito, yun sa nangyayaring yan, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Ayun na, ang alin? Ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Knowledge. Ano pa? Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Discipline. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Matatag ka lamang sa salita ng Panginoon. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Ano pa? Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang yan ang kailangan niyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangiang yan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Di ba lungkot? Tingin niyo. Lungkot niyan. May instruction eh. Susundin mo na lang eh. Lalago ka kung makikinig ka, kung susunod ka. Kung susunod ka, sasampalataya ka. Yung aral, pag-iingatan mo. Hindi nakasalalay sa ibang tao ang iyong spiritual growth. Walang magagawa yung katabi mo sa'yo, yung nanay mo, yung tatay mo. Sa'yo yan. Ikaw ang lalago, palalaguin ka ng Diyos.
Halimbawa, sa tuwing makakatagpo mo ang isang tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos, pakinggan nyo. Yung tao naghahatid sa iyo ng ebanghelyo, ang tawag po doon, nagtatanim. No? Pag alis ng tao, may iba namang magpapaliwanag ng salitang naitanim sa iyo, ang tawag doon ay nagdidilig. So, sa fellowship, yung totoong fellowship ha, hindi yung sama-sama lang at sabi-sabing fellowship ha. Kasi kapag nagkagayon, mawawala ng bisa ang salita na itinanim at diniligan sapagkat matutuyo lang po ito. Pagkatapos ng salita, patapos marinig, patapos diligin, ang magpapalago, yung Diyos. Kaya yung Diyos ang talagang may kinalaman sa ating kalaguan, hindi yung katabi natin. No? Pag hindi mo ginawa yan, hindi ka nakinig, hindi mo ginagawa, matutuyo ka. No? Dito magsisimulang lumamig ang iyong pananampalataya sa Diyos at ito yung higit na nakakatakot. Ayun. Sayang eh. Naalala ko po ako. Sabi ko nga doon sa mga kabataan, ingatan niyo ha, yung narinig ninyo, tandaan niyo yan. Naiinggit ako sa inyo dahil sana kung nung bata pa ako, nakakilala na ako sa Panginoon, hindi na sana naging magulo yung buhay ko. Sana noon pa maayos na, inayos na ng Panginoon lahat. Diba? Nasa church ka na kasi. Tinipong ka na. Ang Diyos na nag-aalaga sa atin eh. Di ba? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 3, 6-7, tingnan nyo. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Sino nagpapalago? Hindi yung katabi mo. Ang Diyos. Kaya kung hindi maganda ang relasyon mo sa Diyos, paano ka lalago? Kung hindi mo siya nakakausap, paano ka lalago? May ministry ka nga, pero puro ministry ka lang. Wala kang time na kausapin ng Panginoon. Paano ka lalago? Get mo? Kaya ang sabi sa verse 7, ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Yung ebanghelyo, yung narinig mo, tulong lang po yun. Yung mga nagpapaalala sa'yo, tulong-tulong lang din yun. Yun naman yun. Pero, mga dilig yun. Yun ang mga dilig. Pero yung nagpapalago talaga ang Diyos kasi hindi mo iniaalis ang salita ng Diyos sa puso mo. No? Kaya kahit na nasa cellphone mo yun, binabalik-balikan mo yun. Hindi yung kopya ka ng kopya, tapos hindi mo naman binabasa. Makita mo yun? Wala pa yun. So, pagkatapos kang matamnan ng salita ng Diyos, nakinig kang mabuti. Pagkatapos ay nanampalataya ka at sumunod. O darating yung magdidilig, maghahatid sa iyo ng kaunawaan. So, habang dumarating ang salita ng Diyos sa pamamagitan na nagtatanim at nagdidilig, kumikilos naman po yung Diyos na iyong pinanampalatayanan at sinusunod. Naiimbak na sa iyo yung salita ng Panginoon. Nag-grow ka na. Nag-grow ka na. Alam mo na yung dapat mong ikilos sa church. Alam mo na kung anong gawain ng fellowship. Alam mo na kung paano uunahin yung gawain. Kung anong dapat unahin. O, di ba? Magsisimula ka ng lumago. At dahil lalago ka, magiging matibay ang pananampalataya mo sa Diyos. Mahirap ka nang ugain. No? Pati ang diablo, mahihirapan sa'yo. Alam mo yung diablo? Ang lagi niyang victim Christian eh. Hindi naman niya binibiktima ibang tao dyan eh. Ang talagang masusing binabantay nila yung mga Christian. Tingnan ko nga kung Kristiyano to. Diba? Ganun po yun. Huwag nating maliitin ang gawain ng Diyos. Alalahanin natin na huwag kalimutan ang Diyos na nagpapalago sa atin. Sa gayon, wala tayong sisisihin kung hindi tayo lumago. Diba? Kaya huwag mo sisihin yung church. Hindi ako lumago dyan sa church niyan eh. Huwag mo rin kalimutan, kapatid, na sira ang buhay mo bago ka nakakilala sa Diyos. Katunayan, galit sa iyo ang Diyos noon. Di ka makakaligtas dahil sa kasalanan. Hahatulan ka ng Diyos at wala kang pagtataguan. Pero lahat ito ay nagbago ng dalawin ka ni Jesus. Amen? Huwag mo kalimutan yun. Sira ang buhay natin. Ako sira ang buhay ko, wala akong pagmamalaki. Kaya ganito na lang yung sobrang pananabik ko sa Panginoon. Kasi wala eh. Yung magulang ko, hindi naman naayos ang buhay ko eh. Yung paaralan, wala rin naman.
Yung komunidad ko, lumaki akong marumi at masama. Walang nakatulong sa akin. Kaya talagang, ang Panginoon lang talaga eh. Tapos ngayon, anong gagawin mo? Diba? Roman number 5, remember well. Pakatandaan mong mabuti, kapatid. Huwag kalilimutan na anak ka na ng Diyos. At dahil anak ka na ng Diyos, sabihin mo sa sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, ito tandaan mo. Huwag mong kakalimutan ngayong anak ka na ng Diyos. Sabihin mo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20. Ano sabihin mo? Sabihin mo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kita niyo? Yan ang gamitin mong prayer, kapatid, para hindi mo makakalimutan. Siya ang naghandog ng buhay niya para sa atin eh. No? Maliwanag na inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang relasyon kay Kristo o ang pag-uusapan ay personal na pagtitiwala sa Panginoon. Ang namumuhay na may pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo ay namumuhay na may pakikiisa sa Panginoon. Pakikiisa sa kamatayan hanggang sa mabuhay na mag-uli. So ano na ang ginawa ng mga taong nakipag-isa na sa Panginoon? Ano na yung ginawa nila? Sa Galatia 5:24, anong ginawa nila? At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Kita nyo na? Kita nyo? Narinig nyo na? Kita nyo na? Yan ang gagawin mo. Yan ang gagawin mo. Bakit? May magtatanong naman, bakit pastor? Bakit kailangan ganyan? Basahin natin Roma 6, 6 hanggang 8. Ano sinasabi? Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kita nyo? Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan ang nangyari sa atin. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Amen? Di ba? Oh. Lahat ng tunay na mananampalataya, mananampalataya ay napako ng kasama ni Kristo sa krus. Yun ang sabi ng aklat. Namatay na sila sa mga kautusan, dahilan upang sila ay magkaroon ng kaligtasan at ngayon ay nabubuhay para kay Kristo, para sa Diyos. Dahil sa kaligtasan mula kay Kristo, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa kanilang buhay at huwag nating kalilimutan, mga kapatid. Walang ibang paanan sa silong ng langit na ibinigay para sa kaligtasan, kundi si Kristo lamang. Pagbutihin natin yung buhay natin. Pagsikapan natin. Alam kong hindi madali yan, mga kapatid. Kabi-kabila yung mga tukso eh. Andyan yung pera. Nandiyan yung mga pagdanasa natin. Alam ko yan eh. Dumaan po ako dyan eh. Yun ang mga dapat tingnan natin. Buksan natin ang mata natin dyan. Huwag natin hayaan na makapasok sila sa buhay natin. Kabi-kabila po yan. Ang diablo hindi nagpapahinga eh. Wala po siyang tulog 24/7 eh. Hindi naman niya kailangan magpahinga eh. Ang kanyang misyon ay ibagsak ang anak ng Diyos. Inuna niya yung anak na tunay ng Panginoon, yung kaisa-isang anak, inuna niya yun eh. Akala nga niya nagtagumpay siya eh. Hindi. Kaya yung kasalanan, ang wika ni Jesus, ang kasalanan ay napagtagumpayan na niya. Eh tayo, kasamang napako ni Kristo, inalaya ng kanyang banal na dugo. Ano pa ang sasabihin natin? Meron din tayong kapangyarihang sabihin, ayoko. We can turn our back. We can say, no. Alam niyo po? Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, tayong mga namatay na kay Kristo ay nabubuhay kasama niya sa kanyang muling pagbabalik. Ang lakas ng Panginoon ay nabubuhay sa atin na siyang pinakarurok ng lahat ng kaisipan, salita at gawa.
Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu kung saan ang Panginoon na muling nabuhay ay patuloy na nakikipagtalastasan sa ating mga minamahal niya. No? Sabi pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So alam na natin, pagkatapos ng gawain, may fellowship tayo. Pag-usapan natin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pag-usapan natin yung mga plano natin kung paano tayo tutupad at susunod sa Kanyang layunin. Pag-usapan natin kung paano natin tutuloy ang misyon na iniwan sa atin ng Panginoon sa Kristo. Pag-usapan natin yung mga lingapin natin, mga kapatid na mahihina pa sa pananampalataya. Turuan sila, akayin sila, bigyan sila ng mga salitang magpapatibay sa kanila. Huwag nating haluan ang mga mga pampalambot, mga pampatigas, wala na. Puro at dalisay na salita lamang ng Panginoon. No? Ang pakikibahagi po natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay lalo pong pinalakas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pagtitiwala, pag-ibig, debosyon at katapatan na ibinigay natin sa anak ng Diyos na umiibig. Na nagandog ng kanyang buhay dahil sa atin. Kaya kung mamumuhay ka nang may pananampalataya sa Diyos, ito isang malinaw katibayang namumuhay ka sa Espiritu. Ito ang ating gawain at misyon sa Iglesia. Basahin pa natin yung Roma 6:8. Ano sabi? Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Amen? Amen po. Ayan. Sabi pa sa Colosas 3:3-4, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin, alam mo. Kaninang umaga, inihandog namin yung pong isang mahalagang kasangkapang ginagamit natin sa church, yung pong mixer. Yung pong mixer natin luma ay pinagpahinga na, retired na. Pero more than 10 years po natin ginamit yun. Meron tayong bagong mixer ngayon. Mas mataas ang kalidad at kaninang umaga ay ating pong itinalaga sa Panginoon. Yan po'y karangalan para sa Diyos. Alam nyo, nagbuhat yan sa inyo. Sa inyo mga matapat na mga lingkod ng Diyos. Yung mga iniuhulog ninyo sa kahon every Sunday, tinitipon ng mga kapatid. At naghahanap tayo ng parang kung paano pa natin mapapadalisay ang kalidad ng iglesia. Isa po yan. At ang laking pasasalamat. Ito po'y dahil sa tulong-tulong na pagsasama natin, sa pakikiisa ng bawat isa. We were able to raise up a fund, no? Kahit na hirap tayo, pero wala naman tayong tulong from the outside, liban sa Diyos. Ang tulong natin nagagaling sa Diyos eh. Kita nyo? Pero we were able to buy an expensive equipment. At ayan po, no? Doon sa mga magtatanghal dito, meron kayong mga additional na o karagdagang mga magaganda sa panahon ng inyong pagtatanghal. No? Ang susunod nating ipapanalangin, no, ay magkaroon tayo ng screen dito. Isang malaking television. Wala na yung overhead projector. Magtitiis pa tayo for some time, no? Pero sa inyong pagsama-samang pagtulong, sama-samang pagbibigay, hindi na sasayang yung binibigay ninyo. Hindi po napupunta sa mga bulsa ng pastor yan, ng mga elders. Wala po. Patuloy natin gawin yung matuwid. Gawin natin, magtulong-tulong tayo. At this time, aalamin natin kung magkano ang halaga niyan. At malalaman, imo-monitor natin kung magkano na yung pera natin. Mga ilang panahon pa, meron na po tayo. Iba kasi yun eh. No?
Siyempre, ang church nag-i-improve din. Kita niyo po, pati yung mga sayaw, nag-improve na, gaganda na. Yung mga pagtatanghal natin, pwede na sa sa mga sa mga theater, no? Di ba? Pwede na, hindi na nakakaya. Yung mga, lalo na yung mga native dances natin dito. No? Pagtulungan natin, no, tumuto kayo kung ano yung gawain natin. Huwag kayo malilibang sa, pag-aralan yung mabuti kung anong mabuti at nagbibigay ng karangalan sa Panginoon. No? Ang Diyos Ama at ang pagpapala ng anak ang siyang maghatid sa lahat ng kapayapaan sa umagang ito. Purihin natin ang Panginoon. No? Tumayo po tayong lahat, tayo po'y manalangin. No? Panginoon, Ama, ang iyong mga anak na umawit kanina para sa iyong kamahalan, nilikha po sa iyong imahin. Kami ay kalarawan mo, Panginoon. Lahat ng mabubuting bagay ay nagbuhat sa iyo. Bawat pag-ibig at kabutihan ay dama naming nagbuhat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Batid po namin lahat, Ama, kung ano ang nadadama ng isang umiibig at iniibig. Itong pagkakatulad sa iyo ang naghahatid sa amin ng pakikiisang kailangan naming makita sa bawat isa ng likhain mo kami. Tulungan mo kaming masumpungan ang kabutihan sa bawat tao na inilagay mo sa aming mga buhay. Tunay kang Diyos, Ama, hindi ka isang Diyos lamang. Binabantayan mo kami, pinasisigla at iniibig ng ganap. Tapat na nakikinig ka at sumasagot sa aming mga panalangin. Malapit ka sa mga sawi at naghihirap. Ama, humahanga kami kung paano mo inaayos ang mga araw sa aming buhay at ang pag-ibig sa bawat isa. Lahat kami ay natatangi, bawat isa, at naghahatid to ng galak sa iyong puso. Ang pag-ibig ang nagdala sa amin upang ibigin ng iba para sa iyo. Sana'y nabigyan ka namin ng karangalan sa aming mga buhay. Patuloy kaming mananalig at magtitiwala sa iyo, Ama, hanggang wakas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon. Naway lubusang kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang lahat ng mga nagmamahal at pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon at tayo'y magbatian.